Scorpio, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong reading for New Moon in Gemini sa May 27, 2025 at 11:02 a.m. Philippine Time. Ayan. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, so for you Scorpio, itong New Moon in Gemini is happening in your 8th house of other people's money, shared resources. So maaaring iba sa inyo, meron kayong papasuking investment. So, mag-i-invest kayo sa stocks or sa insurance or sa sarili ninyo, no? Or mag-i-invest ka sa isang relationship. Some of you, maaari ring meron kayong papasukin na relationship na kung saan, I don't know yung iba sa inyo pwedeng secret, yung relationship na papasukin ninyo, hindi ko alam kung bakit secret yan. Maaring hindi nyo pa gustong ipaalam sa iba or ewan ko. But, I also see na maaari ring meron kayong mga ini-stock or inaalam. Pwedeng itong pagsustock na to ay may iniimbestagahan kayo na can be isang sitwasyon, isang company, isang tao na gusto mong malaman pa yung background, no? Lalo na kung mag-i-invest ka, like investing your money. Siyempre, kailangan mo talagang pag-aralang maigi yan. We also have, meron tong positive aspects sa 6th house ninyo, which is your work, your career, or yung day-to-day life ninyo. So, I think some of you, maaring magiging busy. Marami kayong kailangang asikasuhin sa trabaho. Ito yung mga pwedeng meron kayong mga ipinagpaliban na gawin, hindi nyo ginawa. Tapos ngayon, mamadaliin nyo siya. Kasi pwedeng meron kayong deadline na kailangan nyong ayusin. Some of you naman, maaaring meron ding focus sa inyong kalusugan, sa inyong health. Maaaring mas magiging active kayo pagdating sa kalusugan ninyo. You will be jogging, lifting, or running, anything na active na lifestyle. You will do that para sa health mo. And then, meron din tong positive aspects sa 4th house, which is about your family, your roots. May transformation. So, yung iba sa inyo, pwedeng magbabago ng bahay, tinitirahan, change ng location, pwedeng change ng location ng work or change ng location ng tinitirahan ninyo. Maari ring meron din kasi ang 4th house is also about your center, no, yung iyong foundation. So pwedeng may nagbabago rin sa iyong pananaw sa buhay or yung iyong habits. May inaayos ka sa iyong habits na anything unhealthy, inaayos mo. So, kung ano man yung hindi magandang habits mo, na aware ka, no, at least aware ka, no, alam mo kung ano yung hindi magandang habits na yun. Maaaring yun yung i-change mo, babaguhin mo, para sa ikabubuti mo. Yes, this is for your own good rin naman. Let's see what is the energy of the 8th house. What is the energy of the 8th house? The 2 of Wands and the High Priestess. Okay. Yung iba sa inyo, may mga plano kayo na sinasarili nyo lang. Hindi nyo na pinapaalam sa iba. Maaring pinoproteksyonan nyo yung inyong pangarap or yung mga plano ninyo para hindi ito mapakailamanan ng iba or walang makigulo. Oo. So, kumbaga you are working in silence na ano man tong investment na pinapasok mo or changes na pinapasok mo for your career, sinasolo mo lang, sinasarili mo. What is energy ng 6th house? Temperance and Queen of Cups.
Meron kami na manifest. Oo. May mina-manifest ka na work na gusto mo na ma-experience mo. But, kasi sa ngayon, whatever work that you have right now, kailangan mo munang magstay dyan para ma-accomplish mo yung kailangan mong ma-accomplish at makapag-gain ka ng knowledge, experience na kakailanganin mo in the future. So, kung yung iba sa inyo, feeling nyo, parang, ay, ayoko na dito sa trabaho na to kasi ganyan-ganyan, hirap-hirap. But actually, while you are staying in that job, meron kang nagigain na knowledge, na skills, na in the future, masasabi mo sa sarili mo na, kaya pala nag-work ako sa ganitong trabaho kasi magagamit ko pala siya dito sa bagong opportunity na to. Diba? Na darating sa inyo. So, lahat yan may reason. So, be more patient. Okay? And then, what is the energy ng 4th house? Yung iba sa inyo, meron kayong mga regrets. Oo, the 5 of cups is regrets. And the page of cups is about young energy. So, pwedeng mga anak to. Kasi 4th house family. So, pwedeng meron kang regrets sa mga naging relationship mo sa anak mo or sa family mo na inisip mo na sana hindi mo nagawa or sana ginawa mo. But, sabi nga let's move on. Kung ano na yung wala ka na magagawa, i-let go mo na yon and focus on the things na pwede mo pang gawin para makabawi, no, sa kanila or sa mga mahal mo sa buhay. This can also be about your family na or bahay na meron kang mga what ifs, no, na kung sana doon ko tumira or 'di ba ganon. So you just have to focus on ano yung nasa harapan mo, ano yung bagay na pwede mo pang magawan ng solusyon kaysa dun sa mga wala nang hindi mo na maaayos. Okay. You have the sun in Pisces in the 12th house. Yung iba sa inyo, madalas kayo managinip ngayon, Very clear yung inyong panaginip. Lalo na kung itong panaginip na to ay may kinalaman sa mga plano ninyo sa buhay. Yung parang, alam nyo na, nagre-reflect siya as sagot sa mga tanong ninyo. So, pwedeng yun ay mga signs. You have Saturn in Capricorn in the 10th house, which is, pagdating sa career, ipagpatuloy mo lang kung ano yung gusto mong gawin para sa career mo kasi makakakita ka niya ng magandang resulta in the future. So, kung sa ngayon di mo pa nakikita yung resulta nun, okay lang yan kasi nagtatanim ka pa lang. Pero, pag tapos naman na yung pagtatanim, ayun, aanihin mo na yung pinaghirapan mo. See, you are going to focus on your health, yun your kaayusan ng iyong sarili. Pwede rin tong practicing self-love, self-care. Diba? Be humble. Yes, pagiging humble sa iyong mga na-achieve sa buhay. And take reality check. Yes. So, maging ka rin, practical. Kung nag-a-align ba yung goals mo sa iyong ginagawa ngayon. Okay? So, that is your reading, Scorpio. Thank you so much. See you again.